dahil nga malaking hakbang na ito from awareness to acceptance. No? So ngayon, ang naglalaban natin yung acceptance ng special needs community. Marami tayong pinagdadaanan, pero marami rin tayong natututunan dito kasi hindi lang ito challenge, di ba? It's also a blessing. No, siyempre mas malalim na pag-unawa, no, mas mahabang pasensya, no, at mas malalim rin ang pagmamahal ang dinalagay natin dito at natututunan natin sa pagpalaki ng mga batang may special na pangailangan. Nandito naman ako rin para pakita sa inyo na may kasama kayo dito sa journey natin dito, sa mga challenges na hinaharap natin. At maasahan nyo na malaking suporta na ipupush ko dito para lang bigay natin yung mga nararapat dapat para sa special needs community natin. So ano yung dapat namin makita ng response when it comes to this societal stigma na nangyayari? Gusto ko lang i-share na yung anak ko namin dati, lagi rin siya nabubuli sa school. So, kwento ng kapatid niya na naririnig niya yung mga kaklase ng anak namin, ayaw siya makasama sa table pag nag-lunch. O kaya, isang beses, sinabi niya ng kaklase niya na mamatay yung mga parents ko dahil sa So, kaya pala nagtataka kami bakit yung anak namin parang biglang ayaw na pumasok sa school. So, at that time, sinasabi ko nga, gusto ko na siyang i-pull out sa school. Pero sinabi ni Kenneth, kahit saan mo siya inipan, pwede siyang mabuli. So, ang kailangan talaga is tulungan din natin yung mga anak natin na maging malakas. Kaya nila yung mga gano'n. At lumapit kami sa school. Sinabi namin ano yung nangyayari. And the school was very open. Sinabi namin na kailangan mag-increase yung sensitivity ng mga classmates. Diba? Aware sila na special, may mga special. Importante ma-enroll natin as magulang. Kailangan aware tayo. Alam natin ano nangyayari sa anak natin. The first step is, kailangan open yung communication nyo. Alam ko minsan may kausapin. Kasi siyempre nga may special na sila, may pangangailangan. Pero dapat as parents, responsibilidad natin na nakaka-communicate, nakaka-connect tayo. Kasi tayo anti-bullying app diba? Pero ngayon, part ako ng basic ed, tsaka ng higher ed. Tinatago ulit natin itong bullying scenario sa school. No? And nag-iisip pa rin kami kung paano natin i-enforce it. Natutuwa nga ako, sabi nga ni Ma'am Tess, may capacity building tayo. So we're equipping yung mga eskwelahan natin to know how to handle. No? Siguro, on my part, pwede natin i-push yan, na-enforce ng mabuti at mabigyan tamang pansin talaga itong mga teachers natin, principals natin to be more aware of that and responsible. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin paglaanan ng oras, no? We have to enter into the world. Ibig sabihin, alamin natin anong interest nila, alamin natin anong pinagdadaanan nila. Talk therapy, yung hayaan din natin sila magsalita kasi minsan, invest tayo ng time with them, pero mas madalas tayo yung nagsasalita. So, kailangan magtanong tayo ng mga questions sa kanila to draw out ano yung nararamdaman nila. Wag po tayo mag-focus doon sa kanyang weaknesses, doon po tayo sa strengths. Ano ang kanyang So, dapat po magsimula sa ating pamilya, magsimula sa nanay, sa ating bilang lola, na ito yung anak ko, ito yung ako ko, ito yung needs na kailangan namin i-address sa bahay, ano ang needs na kailangan i-address sa school, makikipag-communicate ako sa school. Partnership po lagi. It takes a community po talaga